Ayan, di natuloy. Konsiawi. Biyahan ito. Waiting pa tayo. Kaya natin yung file namin sila. Kaya po natin. Salamat sa Diyos. Sa Diyos lang. Galing po kayo ng MTC po. Ang ano po namin, ang decision na nakuha from MTC 24, branch 24. Kami, kanina pa po kami dito nakaantabay, nagdadasal na sa awa naman ng Diyos, parang pinakinggan po kami na tinigil nila yung demolition. Opo, pwede bang pakwento yung history po ng lugar po nito? Kanino talaga siya? Itong lugar na to, originally, ang nagnamay-ari, according pa dun sa lolo ko, si Senyora Victoria Linchanco. Lolo ko, isa dyan sa bona fide tenant kami. Ngayon, from then on, namuhay na kami, nagkaanak. Ako, dyan ako nagkaasawa, dyan ako nagkaanak. Hanggang ngayon, may lola na ako, nandiyan pa rin po ako. Noong 2022, may bumaba po sa amin na letter of invitation coming from Attorney Kalaweng. Yun pala, siya pala yung lawyer po ng 22888 Trans Corporation. Kinausap niya po ang asosasyon, sinabi niya po, pinaalam po niya sa amin na nabili na po nila yung tinitirhan namin, yung lupang tinitirikan ng bahay namin. So, ang sabi niya, kami bilang bagong may-ari, willing naman kami kung makipag-negotiate sa inyo kung ano yung gusto nyo. Siyempre, sa oras na yon hindi po, nagulat po kami kasi bigla kang pa yung imbita, tapos gano'n, nasasabihin na yung palang yung lupang pinagtitirikan ng bahay mo, yung bago ng may-ari. So, nagkaroon po ulit kami ng, sabi ko sa kanya, pag-uusapan namin ng miyembro namin. So, nagkaroon kami ng meeting. Dun sa meeting namin, hindi po pumayag lahat ng mga residente dyan na gano'n na lang namin. Oo. Kasi hindi namin pinag-uusapan dyan yung halaga. Yung pinag-uusapan namin dyan, yung buhay namin. Kasi nandyan na po kami. Parang pag inalis mo kami dyan, alisan mo na rin kami ng buhay. Dyan yung paaralan, dyan lahat. Naka-receive kami, sinabi namin yung kay attorney. May 3, 2023, naka-receive kami ng order ng korte na hindi namin alam, inano na po pala kami, dinimanda kami ng kita ng ejectment and lawful detainer. Pero yung decision po na bumaba na natanggap namin is dismissal ng case due to lack of verification. Yun yung nakalagay sa order. Ngayon, after na ma-receive namin yan, may kasunod po kaming na-receive sa METC 24 naman. Dismissal din ng case, nag-file din po sila ng same case, rejectment. Ang reason naman po ng dismissal is lack of jurisdiction. So, kasi kami, syempre, simpleng mamamayan, hindi po namin alam yan eh. Recently, nalaman po namin na wala silang jurisdiction talaga sa case. Ever since. Na-dismiss pala. Kaya, yun ang pansasamantalang ginawa
amin. Bakit po ganon? Pinayagan po ng MEDC 24 na yung ex-parte motion for amendment complaint, nag-amend lang po sila. Dapat kung na-dismiss, dapat mag-appeal sila. Pero hindi dun sa court na yun kasi nga wala siyang jurisdiction doon. Yun ang denial niya. So kami, naninindigan kami na yung dismissal ng May 2023 is ano po yun, final and executory. So yung mga subsequent na nirelease ni judge na mga writ of demolition, writ of execution, demolition order, void po yun para sa amin. Ang gusto lang naman po namin mabigyan kami ng due process kasi wala po talagang due process eh. Ang nangyayari po dito, kung ano yung dinilikta ng ITANS, ng mga representative ng ITANS, yun po yung dapat mangyayari. Katulad ngayon, dinidiin nila, tapos na raw po kami sa PICUP. Opo, totoo po yan. Nagkaroon po kami ng PICUP conference. Pero after po ng PICUP conference na yun, wala na po kami nabalitaan. Meron po kami na-receive na parang report na galing hindi ko sa DSWD. Doon po nakalista yung mga pangalan ng mga na-interview nila ng privilege or underprivilege. Kung ano po gagawin namin doon, wala po. Ngayon po, sabi ni Sheriff, kinokontest po namin kanina yan. Yung sinabi ko po sa inyo, kinokontest namin kay Sheriff, pero hindi niya kami pinakikinggan. Ano pong napagkausapan ngayon? Ano pong napagkasunduan? Ang sabi niya, hanggat walang PRO is continuous yung demolition. Pero ngayon, hindi ko pa klaro kung bakit siya umalis. Pero kayo po ay humihingi po ba kayo ng palugit po para kayo na lang usa na ano? Kasi kami, lumalaban kami. Ang hinihingi namin, yung due process. Eh, hindi pa naman sinasagot ni Judge sa MEDC 24. Bakit ganon? Bakit siya ang nag-release ng mga writ order of demolition? Nag-file kayo, ma'am? Ngayon, nag-file kami, naghihintay kami ng PRO. Talagang kapos lang kami sa oras. Opo. Kasi last week nyo lang daw nalaman na ngayon yung demolition. Nalaman lang po namin, aksidente, nakakuha po kami ng memo from PNP na kaya po sila nagpunta dyan last May 19, Monday, para sa actual na sukat, na susukat sila. Ang dami yung dalang pulis. Yung pala, ang sabi nila magsusukat lang pala sila. Pero nung nakakuha kami ng memo from police, PNP police, nakita namin na scheduled na humingi na po pala sila ng assistance para sa demolition. Anong plano natin ngayon, ma'am? Ngayon po, best effort po kami. Talagang susundan namin kung ano po yung dinidikta ng batas, kung paano kami makakalaban ng patas sa legal na paraan. Ngayon, pag dumating po kami sa dulo, kung ano po talaga yung patas na desisyon sa amin ng korte, edi ano naman kami? Willing naman Po kami. Ang sa amin, ine-exert po namin ang lahat ng karapatan namin kasi hindi mo kami masisisi. Oo nga po, sabi nga po nila, di po ba hindi namin pag-aari yan, pero kami na po yung nagyaman yan. Kami naman, alam namin yung extent ng karapatan namin. Gusto lang po namin ma-exhaust po by all legal means. Ma'am, pangalan po nila, ma'am? Ruby de la Cruz po, ako po yung kumakatawan sa Kamalay po, presidente ng Kapitbahayan ng Mayhalige Neighborhood Association. Ma'am, magkano binibigay kanina ni Ino-offer po ni Sheriff kasi yung under sa Udhalo, prevailing minimum wage times 60 days, which is 39, more or less 39,000. 37. For family po yun? Opo, hindi pa po yun lahat ng apektado. Kasi nga, magbabase raw po sila doon sa binabang report ng PICO. Doon sa report, sa 330 na naklasify nilang pamilya, ang parang underprivileged lang po doon is 167. So yun lang yung bibigyan? Negotiable po kung bibigyan nila yun. Wala nga po kaming alam Wala po kaming alam kung ano yung plano nila po sa amin. Wala rin po relocation. walang Ma'am, Wala po. salamat. Wala pong relokasyon. Thank you po. Hindi ko na nasa damit.
sa sambahan na. So ayun mga kababayan, napanood nyo, no? Thank you sa panonood.